So good day everyone, let's talk about the legal and ethical consideration. Our objectives for today is define and understand the legal and ethical consideration relevant to monitoring and evaluation. Second is identify the importance of legal and ethical compliance in monitoring and evaluation practice. Third is acquire knowledge of relevance, laws, regulation, and policies governing social welfare service in the Philippines. Lastly is familiarize himself with ethical standards. So, next slides is let's talk about the legal consideration in monitoring and evaluation. So, yan yung meaning niya. So, di ko na siya babasahin. Papaliwanag ko na lang siya. So, sinasabi lang dito is ang legal consideration daw ay tumutukoy sa mga aspeto ng batas na kailangan isaalang-alang upang matiyak na ang mga proseso at pamamaraan ay nasusunod sa mga naaangkop na legal na regulasyon at pamantayan. Ang pagsunod sa mga legal na konsiderasyon ay mahalaga upang mapanatili ang integridad at kredibilidad ng proseso ng monitoring at evaluation at upang masiguro din na ang mga karapatan ng lahat ng kalahok ay napoprotektahan natin. So next is ang Republic Act 4373. Ito ay kilala bilang Philippine Social Welfare Act. Ito ay isang batas na naglalayo na pangasiwaan at ayusin ang propesyon ng social work sa Pilipinas. Ang layunin ng batas na ito ay sa mga pamantayan para sa mga nagnanais maging social worker, tinitiyak na ang mga individual na ito ay may sapat na kaalaman, kasanayan at pagsasanay upang mabigyan ng dekalidad na serbisyo ang lipunan. At nilalayon din ng batas na ito na itaguyod ang profesionalismo sa larangan ng social work sa pamamagitan ng pagtakda ng mga pamantayan at regulasyon na dapat sundin ng isang professional sa larangang ito. At tinutukoy din tungkulin din ng social worker ay ang inaasahan na magbibigay sila ng serbisyong pantao na may malasakit at profesionalismo. Dapat sila rin yung nagsasagawa ng kanilang tungkulin ng may integridad, respeto sa karapatan ng individual na kanilang pinaglilingkuran. At ang batas ay nagtatakda din ng mga pamantayan na dapat sundin ng isang social worker upang matiyak na ang kanilang gawain ay makatao, makatarungan at tapat. Ang kahalagahan naman ng batas na ito ay pagpapabuti ng serbisyong panlipunan sa pamamagitan ng regulasyon at pagpapaayos ng propesyon ng social worker. Sinisigurado din ng batas na ito na ang mga serbisyong panlipunan sa bansa ay epektibo at dekalidad. Ang batas din ay tumutulong sa pagpapatibay ng propesyon ng social worker sa Pilipinas. Tinitiyak nito na kinikilala at pinapahalagahan bilang isang mahalagang bahagi ng serbisyong panlipunan. So, sinasabi lang dito is ang Republic Act 4373 ay isang mahalagang batas na nagtataguyod ng profesionalismo at dekalidad sa larangan ng social worker sa Pilipinas, habang pinoprotektahan ang karapatan at kapakanan ng publiko at pinapabuti ng serbisyong panlipunan. So next is ang Code of Ethics for Social Workers in the Philippines ay isang mahalagang dokumento na naglalaman ng mga pamantayan ng etika at prinsipyo na dapat sundin ng isang social worker sa kanyang professional na gawain. Ang layunin ng Code of Ethics is ang nagbibigay ng gabay sa mga social worker kung paano sila dapat kumilos sa kanilang professional na buhay upang masiguro na ang kanilang action ay naaayon sa mga pamantayan ng moralidad at etika. At naglalayon din ang Code of Ethics na mapanatili ang integridad ng profession ng social workers sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga pamantayang dapat sundin ng lahat ng practitioners. At tinitiyak din ng Code of Ethics ang pamantayan ng karapatan at kapakanan ng mga kliyente ay protektado at isinaalang-alang sa lahat ng pagkakataon. At ang paggalang sa dignidad at worth ng individual, ang social worker ay dapat nagpapakita ng respeto sa bawat individual, anuman ang kanilang pinagmulan, kultura, relihiyon o kasarian.
At ang mga social worker ay dapat nagsasagawa ng kanilang tungkulin ng may katapatan at katarungan. At dapat nilang iwasan ang anumang uri ng pandaraya, korupsyon o hindi makatarungang pagtrato sa kanilang mga kliyente. Dapat din nilang pangalagaan ang pagiging kumpidensyal ng mga impormasyon ng kanilang mga kliyente at gamitin lamang ito para sa layunin ng kanilang professional na gawain. Ang pagbubunyag ng mga impormasyon ay dapat gawin lamang sa mga pagkakataong kinakailangan at may pahintulot mula sa kliyente o ayon sa batas. Ang social worker din ay may responsibilidad na magsulong ng mga patakaran at programa na makakabuti sa lipunan. Dapat din silang maging aktibo sa isyung panlipunan at magsikap na lumikha ng positibong pagbabago sa komunidad. At ang kahalagahan naman ng Code of Ethics ay tinutulungan ang mga social worker na magbigay ng serbisyo na may mataas na pamantayan at kalidad. Ang Code of Ethics din ay pamantayan upang protektahan ng mga kliyente mula sa posibleng abuso, diskriminasyon at hindi makatarungang pagtrato. So, sa kabuuan, ang Code of Ethics of Social Worker ay isang mahalagang dokumento na gumagabay sa mga social worker sa kanilang professional na gawain upang mapahusay ang kalidad ng serbisyo na kanilang pinibigay at pinapangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga kliyente. So next is Data Privacy Act of 2012 or Republic Act number 10173 ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong protektahan ng personal na impormasyon ng mga individual laban sa mga hindi otorisadong pag-access, paggamit at paglabag. Ang layunin ng batas na ito ay tinitiyak ng batas na ang personal na impormasyon ng bawat individual ay protektado mula sa anumang uri ng paglabag sa privacy. At pinapalakas ng batas ang karapatan ng mga tao sa kanilang personal na impormasyon at nagbibigay ng mga alituntunin kung paano dapat ito gamitin at protektahan. At may nilikha na batas na tinatawag na NPC or National Privacy Commission na ang kanilang tungkulin ay bantayan at ipatupad ang mga provision ng batas. At ang kahalagahan ng batas na ito, ang batas ay nagbibigay ng proteksyon sa mga individual laban sa mga posibleng pang-aabuso sa kanilang personal na impormasyon. At ang batas na mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga entidad na kumukolekta at gumagamit ng kanilang personal na impormasyon, ang batas ay sumasagot sa mga hamon ng makabagong teknolohiya at digital dito sa ating mundo, kung saan laganap ang pagkolekta at paggamit ng personal na data. At sa kabuuan ay ang Data Privacy Act of 2012 ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapanatili ng karapatan sa privacy ng bawat Pilipino. Tinitiyak dito na ang kanilang personal na impormasyon ay protektado at ginagamit ng may pananagutan. So next is ang Child Protection Law. Ang mga batas na nagbibigay ng protection sa mga bata ay mga regulasyon na nilikha upang pangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga minor de edad laban sa anumang uri ng pang-aabuso, pagsasamantala at diskriminasyon. At ang layunin ng Child Protection Law ay pangalagaan ang karapatan ng mga bata na magkaroon ng ligtas, maayos at makatarungang kapaligiran kung saan sila ay maaaring lumaking malusog at maunlad. At isinasakatuparan din ng batas na ito ang pagpaparusa sa mga nangaabuso at nagsasamantala sa mga bata, kabilang ang physical, sexual at emotional na pang-aabuso. At layunin din ng Child Protection Law na mabigyan ng tamang serbisyo, panlipunan at pangangalaga ang mga bata na nangangailangan ng tulong at suporta lalo na sa mga biktima ng pang-aabuso at pagsasamantala. At tinitiyak din ng batas na ito na ang mga bata ay may tamang pagtrato sa ilalim ng batas kabilang ang tamang proseso sa mga kaso ng paglabag sa kanilang karapatan.
At ang Child Protection Law tumutulong upang mapanatili ang integridad at karapatan ng mga bata na nagbibigay sa kanila ng ligtas at maayos na kapaligiran upang lumaki at magtagumpay. At tinutugunan din ng batas na ito ang mga suliraning pangkalusugan at panlipunan na nakakaapekto sa mga bata tulad ng pang-aabuso, pagsasamantala at paglabag sa kanilang karapatan. Pinapabuti din ng Child Protection Law ang mga legal na mekanismo at proseso upang masiguro ang tamang pagtrato sa mga bata. At sa kaso ng pang-aabuso at pagsasamantala laban sa mga bata. At ang Child Protection Law rin ay hakbang upang maprotektahan ng mga bata mula sa anumang uri ng panganib at pangalagaan ng kanilang karapatan at kapakanan sa lipunan. Sa konteksto ng pagsasagawa ng mga programa sa social welfare, mahalagang isaalang-alang ng mga social worker yung iba't ibang legal aspects para matiyak na yung kanilang mga aktibidad ay ethical, legal, at effective. So, sa labor laws, mahalaga yung pagsunod sa batas ukol dito upang maprotektahan yung mga karapatan ng mga manggagawa, kabilang na yung mga social workers, project staff, and even yung mga volunteers. Ang pagsunod sa mga patakaran hinggil sa employment contracts, sweldo, oras ng trabaho, at kaligtasan sa lugar ng trabaho nakakatulong upang maiwasan yung mga legal na issue at mapanatili yung magandang relasyon sa pagitan ng mga empleyado at employer. So, mahalaga rin ito para mapanatili yung mataas na moral at produktibidad ng mga tauhan na direktang nakaapekto sa tagumpay ng mga programa. So, sa environmental laws naman, syempre, yung pagsunod sa mga batas pangkapaligiran critical upang masiguro na yung mga programa ay hindi nagdudulot ng masamang epekto sa kalikasan. Mahalaga ito lalo na sa mga proyektong may kaugnayan sa community development or disaster risk reduction. And yung pagsunod kasi sa mga regulasyong pangkapaligiran tumutulong upang mapanatili yung balanseng ekolohiya, maprotektahan yung kalusugan ng komunidad, at maiwasan yung mga legal na pananagutan. Next is accessibility and non-discrimination. So, dapat makatarungan yung access sa mga programa ng lahat ng tao, ano man yung kanilang kasarian, edad, kapansanan, lahi, relihiyon o katayuan. Kasi yung pagkakaroon na inklusibo na mga programa nagtitiyak na lahat ng individual ay may pantay na access sa mga benepisyo ng programa. And yung pagsunod kasi sa mga prinsipyong ito yung nagpapalakas sa bisa ng mga programa at pinipigilan yung mga diskriminasyon na maaaring magdulot ng legal na problema at negatibong imahe sa publiko. Last is government regulations and guidelines. So, yung pagsunod sa mga regulasyon at gabay ng pamahalaan ay mahalaga upang masiguro na yung mga programa ay naaayon sa mga pambansang layunin at prioridad. Ang mga regulasyong ito ay maaaring kasama yung mga requisitos sa pag-uulat, documentation, allocation, or gabay sa budget. And even yung mga framework sa monitoring. Kasi yung hindi pagsunod dito ay maaaring magresulta sa pagkawala ng pondo, legal na pananagutan, at yung pagkawala ng tiwala mula sa mga stakeholder. So next slides, let's talk about the ethics, consideration, and monitoring and evaluation. So ayun yung definition yan, hindi ko na siya babasahin. Ang sinasabi lang dito ay ang ethics consideration ay tumutukoy sa mga prinsipyo at pamantay ng tamang asal na dapat isaalang-alang upang matiyak na ang mga gagawin ay makatao, makatarungan at may integridad. Ang pagsunod sa mga ethical na konsiderasyon sa monitoring at evaluation ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala ng mga kalahok at komunidad
at upang matiyak din na ang mga resulta ay kapanipaniwala at magagamit para sa pagpapabuti ng mga programa at ng polisiya. So, next slide. So, let's proceed to the importance of ethical consideration in monitoring and evaluation. Ethical consideration play a crucial role in ensuring the integrity and credibility of monitoring and evaluation data and results. So, hindi ko na siya babasahin. Number 1 is respect for participants. So, alam naman natin na mahalaga ang paggalang sa dignidad at karapatan ng individual na kalahok sa pagsusuri. Dapat siguraduhin na ang kanilang partisipasyon ay voluntaryo at may sapat na impormasyon, informed consent tungkol sa mga layunin, proseso at potensyal na epekto ng pagsusuri. So, number 2 is data quality. So, hindi ko na rin siya babasahin. Sinasabi lang din dito na mahalaga isaalang-alang ang mga batas tungkol sa proteksyon ng datos. Data Protections Law, kasama rito ang pagtiyak na ang personal na impormasyon ng mga kalahok ay ligtas at confidential at hindi magagamit ng walang pahintulot. Dapat makuha ang malinaw at kumpirmadong pahintulot or informed consent mula sa mga individual na kalahok bago mangolekta ng anumang datos mula sa kanila. Ito ay upang masiguro ng mga kalahok na fully aware sa mga layunin na data collection kung paano gagamitin ang kanilang impormasyon at ang kanilang mga karapatan. So, 3 is accountability. Sinasabi lang dito na ang mga tagapamahala ng monitoring and evaluation ay dapat maging accountable o may pananagutan sa kanilang mga gagawin. Dapat mayroon silang malinaw na proseso ng pag-uulat at pagdokumento ng kanilang mga aktibidad upang masiguro ang transparency at integridad. So, number 4 is risk management. Ang risk management sa ethics consideration ay isang mahalagang bahagi ng mga patakaran at proseso sa isang organisasyon o proyekto. Layunin nito ang pagtukoy o pagsuri at pag-address ng mga potensyal na panganib o problema na maaaring lumabas sa aspeto ng programa sa pamamagitan ng may ingat at pagsusuri at pagkikilala sa mga posibleng conflict or interest, paglabag sa privacy o anumang iba pang mga ethical na issue. Maaari itong magbigay ng gabay sa mga pagpapasya at aksyon upang maiwasan o maibsan ang mga anumang negatibong epekto sa mga kalahok o sa buong proyekto. Ang maayos na pagpapatupad ng risk management sa ethics consideration ay nagtutulong na mapanatili ang integridad at reputasyon ng isang organisasyon habang pinapalakas ang tiwala at respeto ng mga kalahok. So next is ethical principles in monitoring and evaluation. There are several ethical principles that guide monitoring and evaluation practitioners in conducting ethical monitoring and evaluation. These are principles include: first is respect for human rights. So, di ko na siya babasahin. Ang sinasabi lang dito is ang mga proseso ng monitoring at evaluation ay dapat isinasagawa sa paraang makatarungan at walang diskriminasyon. Dapat siguraduhin ang lahat ng grupo or individual ay patas na tinatrato at may pantay-pantay na oportunidad na makilahok. So, 2 is non-maleficence. So, di ko na rin siya babasahin. Sinasabi lang dito is dapat iwasan o bawasan ang anumang posibleng pinsala o negatibong epekto sa mga kalahok. Kung may mga panganib na hindi may iwasan, dapat itong ipaliwanag ng maayos sa mga kalahok bago sila pumayag na sumali. So, 3 is, di ko na rin siya babasahin, is beneficence. So, sinasabi lang dito is, sa kontekstong ito, ang prinsipyo ng ethical sa monitoring at evaluation ay nagpapahiwatig ng
pangangailangan na isakatuparan ng mga hakbang na magdadala ng kabutihan at magpapabuti sa mga kalahok at sa komunidad na ating tutulungan. Ito ay mga nangangahulugan ang mga gawain sa monitoring at evaluation ay hindi lamang dapat na naglalayong masuklian ang tiwala ng mga kalahok at kundi pati na rin ang mga magdudulot ng konkretong positibong epekto sa kanilang buhay at kalagayan. Sa pamamagitan ng pagsusuri at pag-evaluate ng mga programa at proyekto, ang prinsipyo ng beneficence ay nagbibigay gabay sa mga mananaliksik at tagapagtaguyod upang tiyakin ang kanilang mga aksyon ay naglalayong magbibigay ng makabuluhang pagbabago at ginhawa. At sa mga direktahang apektado ng kanilang mga hakbang sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa prinsipyong ito, ang monitoring at evaluation ay maaaring maging isang instrumento ng positibong pagbabago at pagsusuri at pagpapabuti sa lipunan. So, fourth is justice. So, hindi ko na rin siya babasahin. Sinasabi lang dito is katarungan at pagkakapantay-pantay. Ang mga proseso ng monitoring at evaluation ay dapat isagawa sa paraang makatarungan at walang diskriminasyon. Dapat siguraduhin ang lahat ng grupo or individual ay patas na tinatrato at may mga pantay na oportunidad na makilahok. And 5 is professionalism. So, hindi ko na siya babasahin. Ang sinasabi lang din dito is ang mga tagapangamahala ng monitoring at evaluation ay dapat magpakita ng mataas na antas ng integridad at katapatan. Ang mga datos at resulta ay dapat tapat at walang manipulasyon o pagbabaluktot upang mapanatili ang kredibilidad at pagsusuri. So, next slide is the risks and consequences of unethical monitoring and evaluation. Practice unethical monitoring and evaluation practice can have significant risks and consequences for participants, project members, and wider community. So, what is human rights? Hindi ko na siya babasahin. Ang sinasabi lang dito ay paglabag sa karapatang pantao sa konteksto ng monitoring and evaluation ay tumutukoy sa mga aksyon na sumasalungat sa mga pangunahing karapatan at kalayaan ng mga kalahok. Maaring kasama rito ang hindi voluntaryong paglahok, pagkuha ng impormasyon ng walang tamang pahintulot, at hindi tamang pagtrato sa mga kalahok. At halimbawa, kung ang mga kalahok ay napipilitang magbigay ng personal impormasyon o sumasailalim sa mga kondisyon na nagdudulot ng physical o emotional, ito ay paglabag sa kanilang karapatan. Then, number 2 is misuse data. So, hindi ko na rin siya babasahin. Sinasabi lang dito is, ang maling paggamit ng data ay nangyayari kapag ang impormasyon na nakolekta sa panahon ng monitoring and evaluation ay ginagamit para sa mga hindi otorisado o hindi na ayon sa layunin ng pagkolekta nito. Halimbawa, ang pagbabahagi ng personal na impormasyon sa ikatlong partido ng walang pahintulot ng mga kalahok o paggamit ng data sa mga layuning hindi pinapaalam sa mga kalahok ay mga anyo ng maling paggamit ng data. Mahalaga na ang data ay ginagamit lamang para sa mga layunin na ipinapaliwanag at sinasang-ayunan ng mga kalahok. So, number 3 is misrepresentation of result. So, hindi ko na rin siya babasahin. Ang maling pagpapakita ng mga result ay tumutukoy sa sinasadyang pagbabago, pagtatago o maling paglalahad ng mga natuklasan mula sa isang pag-aaral o pagsusuri. Sa kontekstong ng monitoring and evaluation, ito ay maaaring magresulta sa maling impormasyon na makakaapekto sa paggawa ng desisyon at pagbuo ng mga pulisiya. Halimbawa, kung ang isang proyekto ay hindi nagtagumpay ngunit inulat na nagtagumpay upang mapanatili ang pagpupondo, ito ay isang anyo ng misrepresentation ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala at maaaring makaapekto sa integridad ng buong proseso.
So, number 4 is negative impact on project sustainability. So, hindi ko na rin siya babasahin. Ang sinasabi lang dito, ang negatibong epekto sa pagpapanatili ng proyekto ay tumutukoy sa mga problema na maaaring makaapekto sa pangmatagalang tagumpay at pagpapatuloy ng proyekto. Ang mga resulta ng monitoring at evaluation ay hindi tumpak o hindi pagkakabalaan. Maaaring mawalan ng tiwala ang mga stakeholders at komunidad. Halimbawa, kung ang mga natutunan mula sa monitoring at evaluation ay hindi ginagamit para sa pagpapabuti ng proyekto o ang mga negatibong natuklasan ay hindi tinutugunan, maaaring mawalan ng suporta at pondo ang proyekto na magreresulta sa pagkatigil nito at hindi pagkamit ng mga layunin. So, number 5 is legal and financial consequences. So, hindi ko na rin siya babasahin. Ang sinasabi lang dito is ang mga legal at financial na epekto ay tumutukoy sa mga posibleng kahihinatnan na maaaring harapin ng isang individual o organisasyon dahil sa mga paglabag na sa batas na maling pagmamahala ng proyekto sa monitoring and evaluation. Halimbawa, ang maling paggamit ng data ay maaaring magdulot ng mga kaso ng paglabag sa Data Privacy Act na maaaring magresulta na magbibigat na multa o pagkakakulong sa paglabag sa karapatang pantao ay maaaring magdala ng mga kasong kriminal at sibil laban sa mga responsable at bukod dito ang maling pamamahala sa pondo o resources ay maaaring magresulta sa pagkawala ng wala mula mga donor at posibleng pagkatigil ng proyekto dahil sa kakulangan ng pondo. So, moving forward, let's talk about ensuring ethical monitoring and evaluation guidelines and best practices. To ensure ethical monitoring and evaluation, project implementers should follow guidelines and best practices that uphold ethical principles and standards. The following are some guidelines and best practices for ensuring ethical monitoring and evaluation. So first is to develop an ethics policy. So mahalaga para sa mga tagapagtupad ng proyekto na bumuo ng isang patakaran na naglalaman ng mga prinsipyo at pamantayan para sa MME. Ang patakaran ay dapat ibahagi sa lahat ng mga kasangkot or persons involved at dapat gabayan yung mga aktibidad sa buong implementasyon ng proyekto. So, for example nito is yung group work natin, di ba? May policy tayo na naglalaman ng mga prinsipyo tulad ng paggalang sa karapatan ng individual at pangangalaga sa kanilang kultura at tradisyon. Kinukonsidera natin yung preferences at yung hindi pwede sa client natin, lalo-lalo na kung mga community-based project. Kasi hindi naman lahat ng participants natin iisang lahi o religion lang. Palaging mix yun. May Katoliko and Muslim, etc. So, second is to obtain informed consent. So, basically, we should always obtain informed consent from participants before collecting any data. Kailangan masabi din kung ano ba yung layunin natin sa pagkolekta ng datos and yung benefits and yung possible potential risks. Siyempre, bukod sa masabi yung purpose, dapat makapagbigay din tayo ng malinaw at maikling impormasyon tungkol sa gagawin natin. Third is protect confidentiality. So, mahalaga na tiyakin ng mga project implementers na yung data na makukuha nila from participants ay mananatiling confidential at ligtas. Next is avoid harm. So, to avoid harm, project implementers need to identify and mitigate any potential risk to participants. This includes considering physical, psychological, social, and also economic harms. And of course, strategies should be in place to address any issues that arise and to ensure that the well-being of participants is prioritized throughout the process. Next is
ensure fairness. So, fairness involves treating all participants with respect and ensuring that the benefits and risks of participating in the M&A activities are distributed equitably. This means avoiding exploitation, ensuring vulnerable groups are not discriminated against, and making efforts to uh, include a diverse range of participants. Next is the use of valid and reliable data collection methods. So, dapat gumagamit yung mga nagpapatupad ng proyekto ng valid at maasahang parahan ng pagkolekta ng datos na angkop para sa target population. Kasama rito yung paggamit ng mga methods or approaches na sensitibo sa kultura at nagbabawas ng posibleng bias or biases. Next is to ensure transparency. So, transparency in the M&E process involves providing clear and concise information to all stakeholders about the purpose, objectives, and methods of data collection, and as well as how the data will be used. And being transparent kasi builds trust and ensure that participants and stakeholders are fully informed and engaged. So, halimbawa, pagkatapos ng isang pagsusuri, mahalaga na ibalik yung mga resulta sa komunidad at ipaliwanag kung paano ito gagamitin upang mapabuti yung kalagayan ng mga kalahok. So, last one is to monitor and evaluate ethical practices. So, dapat bantayan at suriin ng mga tagapagtupad yung mga ethical practices sa buong proseso ng M&E para masiguro na o matiyak na yung mga prinsipyo at pamantayan sa etika ay sinusunod. So, kailangan din itong isagawa ng regular para ma-monitor natin kung nagkakaroon ba tayo ng improvement. So, dumako naman tayo sa mga challenges in upholding ethical standards in monitoring and evaluation. So, sa simpleng salita, no, may ilang mahalagang hamon na kinakaharap ng mga tao na gumagawa ng monitoring and evaluation sa isang proyekto para matiyak na sumusunod sila sa tamang etika o wasdong pag-uugali. So, una, madalas kulang yung oras, pera at tao, kaya nahihirapan silang gawin yung tamang proseso tulad ng pagkuha ng pahintulot mula sa mga kalahok at pagprotekta sa kanilang information. So, pangalawa, kung may mga pagkakaiba sa wika at kultura, mas nagiging mahirap makipag-usap ng maayos at na maaaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan. Pangatlo, dahil mas may kapangyarihan yung mga tagagawa ng M&A kaysa sa mga kalahok, maaari ito magdulot ng pang-aabuso. Pang-apat, kung kulang sila sa tamang pagsasanay, maaaring makagawa sila ng mga maling paraan ng pagkolekta ng datos. Pangalima, dahil ang proseso ng M&E ay komplikado at maraming aspeto, mahirap matiyak na nasusunod lahat ng tamang pamantayan sa buong proseso. At panghuli, mabilis magbago yung teknolohiya, kaya nahihirapan silang makasabay, nahihirapan tayong makasabagay na maaaring magdulot ng bagong problema tulad ng paglabag sa pribadong information. Sa madaling salita, napakahalaga ng ethics sa paggawa ng monitoring and evaluation dahil ito yung nagsisiguro na tama at maayos yung pagkolekta at paggamit ng datos. Yung mga ethical principles yung gumagabay sa atin sa mga social workers upang igalang yung karapatan ng mga participants. Maiwasan yung anumang pinsala, itaguyod yung kapakanan ng lahat, at maging patas at transparent sa kanilang ginagawa. So, maraming hamon yung kinakaharap, no, sa pagsunod sa
sa mga ethical na pamantayan tulad ng sinabi ko kanina, kakulangan sa oras, pera, tauhan, pati na rin yung mga hadlang sa wika at kultura. Maaring mas malakas yung kapangyarihan ng mga practitioner, social worker, kumpara sa mga kalahok. At kung kulang sila sa tamang pagsasanay, mahirap maging ethical yung kanilang proseso. And yung mabilis na pagbabago ng teknolohiya ay dagdag na hamon din. So, para masiguro na yung mga prinsipyong ethical ay nasusunod, mahalaga yung patuloy na pagninilay at pagbabuti ng mga ethical practices. Dapat regular yung ating pagsusuri, humingi ng feedback mula sa ating mga participants, mag-adjust ayon sa nagbabawang sitwasyon. Sa ganitong paraan kasi, nasisiguro natin na tama at ethical yung pagkolekta at paggamit natin ng mga datos na magdudulot ng mas magandang resulta para sa lahat ng kasangkot. So next slide is connection on monitoring and evaluation. Ang ugnayan ng legal and ethical considerations sa monitoring at evaluation ay mahalaga upang matiyak na ang lahat ng aspeto ng proseso ay nasusunod sa tamang pamantayan at naglilingkod sa kabutihan ng lahat ng mga sangkot. Sa bahagi ng legal na pagsasaalang-alang, ito ay sumasaklaw sa pagsunod sa mga batas, reputasyon at regulasyon at patakaran na may kaugnayan sa pagkolekta, sa pagproseso at paggamit ng data sa monitoring at evaluation. At ang ugnayan din ng legal and ethical consideration ay pagsasaalang-alang sa monitoring at evaluation ay nagpapalakas sa integridad, kredibilidad at epektibong pagpapalakad sa proseso. Sa pamamagitan ng tamang pagpapahalaga sa parehong aspeto, maaari nating matiyak na ang monitoring at evaluation ay naglilingkod ng tamang layunin nito at nagbibigay ng impormasyon at mga resulta na may paggalang sa batas at etika na naglalayong magdulot ng positibong pagbabago sa lipunan. So next slide is connection in social work. Ang connection ng legal and ethical considerations sa social work ay pagsasaalang-alang ay mahalaga upang matiyak na ang mga professional na social worker ay nakatutok sa tamang paglilingkod sa kanilang mga kliyente at sa lipunan sa pangkalahatan. Ang legal na pag-asalang-alang ay tumutukoy sa pagsunod sa mga batas, regulasyon at patakaran na may kaugnayan sa pagbibigay ng serbisyo sa social work. Ito ay naglalayong tiyakin na ang mga gawain ng isang social worker ay sumusunod sa mga legal na proseso at pamantayan tulad ng pagkakaroon ng lisensya at pagpapahintulot para sa mga serbisyo. Ang social work din ay nakakatulong na mapanatili ang integridad at professionalismo ng kanilang larangan. Ang kanilang pagkilos ay dapat naaayon sa batas at may kasamang paggalang sa mga moral na prinsipyo ng paglilingkod sa pamamagitan ng pag-unawa at pagpapahalaga sa ugnayang ito. So, connection to social work. Sa madaling salita, mahalaga para sa atin na mga social work students na pag-aralan yung mga batas at tamang asal or ethics dahil ito yung magiging gabay natin sa pagtatrabaho. Kapag alam natin yung mga ito, mas magagawa nating protektahan yung mga karapatan ng mga tao, lalo na yung mga mahihina. Na kakatulong din ito para maiwasan yung mga problema sa trabaho at masiguro na tama at maayos yung ating pakikitungo sa mga kliyente at iba pang tao. Sa ganitong paraan kasi, mas nagiging mahusay at kapag kakatiwalaan yung ating mga serbisyo bilang mga social worker. So, ayun lamang po at maraming salamat.